Isa ka ba sa masugid na tagapakinig ng Sindak? Anong Sindak short story ang binabalik-balikan mo sa ating channel? Pakinggan sa ating playlist dito sa Sindak Short Stories Radio. Ikaw ay nakikinig sa Sindak Short Stories Radio. Hello sa inyo Kuya Red at sa bumubuo ng Hilakbot TV. Just call me Ibu. Gusto ko lamang pong i-share yung mga creepy experiences ko sa isang bagsakan na lang para kung sakaling mapili ay dala-dala na po lahat. Unang karanasan ko po ay sa panaderya. Taong 2011 nang magsimula ako magtrabaho bilang isang helper sa isang panaderya sa isang bayan ng probinsya ng Quezon. Madali ako nakapasok kahit na wala pa akong karanasan noon pagdating sa paggawa ng tinapay sa kadahilan ng halos karamihan ng empleyado doon ay kamag-anak ko o kaya naman ay personal na kakilala at tsaka hindi naman mapili o choosy ang namamahala doon pagdating sa mga ipapasok na empleyado. Medyo malawak po yung lugar. May second floor ito na nahahati sa dalawang bahagi. Ang una ay kwarto ng mga lalaki sa gawing kaliwa at kwarto naman ng mga babae sa gawing kanan. Unang araw ko pa lamang doon Kuya Red ay marami na akong naririnig na kwentong kababalaghan mula sa mga nauna ng empleyado doon. Katulad nga nito ay yung mga nakakakita daw ng batang babae na naglalaro at tumatakbo papunta sa loob ng bodega. Ito po yung imbakan ng kahoy na ginagamit sa pugon. Alam nilang hindi normal iyon. Hindi rin normal na bata yung nakikita nila dahil unang-una walang bata doon. Tuwing gabi din ito nagpapakita at hindi naman din stay in ang mga repacker kaya kung isa yun sa mga anak nila ay imposible naman na maiiwan sila ng magulang nila at dapat pa nga'y kilala nila yung bata, kaso hindi. Ang pangalawang dahilan ay wala itong mga paa. Parang faded o may gradient effect mula dun sa joint ng paa niya papuntang talampakan at wala ding batang papasok sa madilim na bodega na kahit ako mismo ay natatakot. Okay lang naman talaga noong una Kuya Red. Hindi ako halos apektado palibhasa nga pang umaga ako kaya kampante ako. Ni halos hindi nga talaga ako naniniwala at pinagtatawanan ko lamang yung kanilang sinasabi. Pero nagbago ang lahat nang magsimula na nga akong maisama sa shifting. Unang linggo ko ng panggabi ay wala naman din pong kakaiba. Pero nang magtagal ako sa night shift at halos at home na din ako sa lugar na iyon, kumbaga hindi na po ako naninibago, ay doon pa nagsimula ang lahat. Tandang-tanda ko pa nga po, 9:00 pasado na iyon ng gabi. Katatapos lang namin maglagay sa kasarina o yung hulmahan ng tasty. Hinihintay namin itong umalsa bago ko dalhin sa hornero namin o yung tigaluto dahil medyo malaki din talaga yung panaderya at supplier din sa 3 branches nito kaya kanya-kanya ng trabaho bukod sa baker, helper, repacker, delivery boy at hornero. So balik po sa kwento. Namamahinga ako noon habang hinihintay na umalsa ang tinapay ng walang ano-ano ay may narinig akong kalabog mula sa taas. Noong una, akala ko ay isa sa mga day shifter lamang ito. Baka mamaya'y nalaglagan lang ng gamit kaya hinayaan ko lang. Hanggang sa may narinig na akong boses. Mga boses. Boses po ito ng mga bata na parang naghahabulan o naglalaro. Hindi ko nga po makakalimutan yung eksaktong mga salitang narinig ko noon. "Taya ka! Basta taya ka!" Wika ng mga boses na halatang sinambit ng nasa masayang tono. Kita ko na nilapitan ako ng mga kasama ko dahil kinilabutan at pinagpawisan po talaga ako ng malamig. Di ako makagalaw noon at nawala din talaga ako sa sarili dahil sa hilakbot. Alam na ng mga kasama ko kung ano ang nangyayari sa akin kung kaya't pinakalma na lamang nila ako at nang mahimasmasan, doon ko sinabi sa kanila ang narinig ko. Buong gabi akong wala sa wisyo noon at ang akala ko ay yun na yung una't huli pero umpisa pa lamang pala.
Ang second encounter ko naman po ay ang itim na usok. Halos nakalimutan ko na yung unang encounter ko sa paranormal entity nang maranasan ko ang ikalawang encounter ko na ito. Sa usual na night shift ko naman nangyari o naranasan ito, pero this time medyo takip siling pa lamang nang nangyari po ang kahihilakbot ang karanasan kong ito. Hindi ko po alam kung nakakatakot ito para sa inyo, pero ito yung talagang nagpasigaw sa akin na naging dahilan ng pagkakaroon ng komosyon sa loob ng panaderya. Kami mga night shift, lalo na pagkagaya ko na helper, ay 5 PM pa lamang nag-uumpisa na kaming magtrabaho. Sa ganitong oras nga po, Kuya Red, ay kadalasang naghuhugas na kami ng tray, lalong-lalo na yung mga ginamit ng day shift, at yun din kasi yung gagamitin namin. Kailangang maaga kaming mag-umpisang maghugas dahil isasalang pa yung mga tray sa pugon upang matuyo. Around 6 PM na iyon nang matapos akong maghugas ng mga ito. Matapos nga din makapagpahinga ng bahagya at pagkatapos ay makaligo na rin bago pa mag-umpisa ng pagmamasa ang mga panadero. So umakyat ako saglit upang kumuha ng damit na pamalit, ay bumaba na ako at akmang papasok na sa banyo nang mapansin kong bukas ang ilaw doon. Kinatok ko ito at nagtanong kung may tao, pero wala pong sumasagot, kaya binuksan ko. Hanggang sa isang itim na pabilog na usok ang nalaglag at parang nabasag pa nga sa sahig. Kumalat po ito sa buong banyo at dahan-dahang naglaho. Doon ako napasigaw at napatakbo sa loob ng panaderya. Nagtakbuhan palapit sa akin ang mga kasamahan ko at nakiusyoso. Pansin ko nga din na tila naging normal na lamang sa kanila yung reaksyon ko at hindi na sila nag-react din upang hindi na rin magatungan ang nangyari. Marahil ganun na sila kasanay. Nasundan pa mga encounter ko na iyan, although hindi ko sila ganap na nakikita except dun sa usok sa banyo. Pero naririnig ko rin sila. May encounter ako sa gilid ng pugon at madaling araw noon. Napaidlip ang hornero namin at sa akin inihabilin ang nakasalang niyang tinapay sa pugon. Gisingin ko daw siya after ilang minuto. So ako tong si Pakialamero ay gustong matuto kung kaya't hindi ko talaga ginising, bagkus ako na yung naghango ng mga nakasalang na tinapay. Nasa kalagitnaan ako ng paghahango nang may narinig akong boses mula sa gilid ng pugon. Malinaw kong narinig, Kuya Red, ang salitang Papa at 2 beses niya akong tinawag noon ng magkasunod. May time din na habang nagkakayod ako ng nyog na ipapalaman sa pandekoko ay nakita ko na biglang umikot yung nyog na nabiyak sa tabi ko na parang inikot ng isang tao. Mabilis yung pagkakaikot nito. Bukod sa mga iyan, hindi ko rin makalimutan yung namataan kong pusang puti na nasa second floor. Nakapako ang tingin nito sa akin habang naglalakad ako papuntang kwarto at nang bahagyang maharangan ng poste at putuli ng pagkakatitig nito sa akin ay siya ding paglaho nito na parang bula. Animoy sumama ito sa ihip ng hangin. Sa ngayon po, Kuya Red, wala na po at sarado na ang panaderya na ito. Ngunit hindi ko alam ang dahilan. Marahil dahil sa pandemya o kaya sa samut-saring kababalaghan. Ito ang Sindak Short Stories Radio. Kuya Pasakay! Yan ang laging naririnig ni Mang Baste. Isa po kasi siyang tricycle driver. Sa katunayan, umay na siya at nais na talaga niyang tumigil sa pamamasada, pero sa tuwing naiisip niya ang kakainin ng kanyang pamilya ay hindi pa rin niya talaga magawang iwanan ang naturang marangal na trabaho. Isang araw iyon, matumal ang mga sumasakay sa kanyang tricycle at hindi niya mawari kung bakit. Kaya naman naisipan niya munang umuwi para makapagpahinga ng sandali sa kanilang bahay. Nasa daan na siya pauwi nang biglang, "Kuya, pasakay!" Biglang sigaw ng isang binatang lalaki. Huminto si Mang Baste sa harap na binata. Sinilip niya ito at tinanong
Saan ba ang punta mo, iho? Doon lang po sa kanto 7. Oh, sige, sakay na. Sabi ni Mang Baste bilang pagpayag niya. Yung kantong binanggit kasi nung binata na kanyang pasahero ay malapit lang naman at madadaanan patungo sa kanilang bahay. Nagtanong tuloy siya ng, "Iho, ano bang gagawin mo sa kanto 7? Parang ngayon lang kita nakita dito ah." Ganun na ganun po talaga si Mang Baste sa kanyang mga pasahero. Matanong, makwento at sadyang ma-entertain ka sa kanya. Minsan nagkikwento pa siya para hindi naman maging malungkot yung biyahe nila. Ang sagot sa kanya nung lalaki, "Kunin ko lang po kasi yung motor ko doon, kuya. Nalimutan ko po kasi." Nawirduhan si Mang Baste sa sagot ng binata kaya nanahimik na lamang siya. Nasa daan na sila nang bigla na lamang nagkaroon ng traffic. Malapit na ito sa kanto 7. Pag-uusisa ng binata, "Ano kaya nangyari dun?" "Ako, mukhang may disgrasya na naman dito," sabi ni Mang Baste base na rin sa kanya nakikita sa unahan. Kung tatantyahin ni Mang Baste ang kalayuan ng maraming tao na nagkukumpulan, sakto ito sa kanto 7. Kaya naman ang ginawa niya ay isiniksik niya ang kanyang tricycle sa gilid ng kalsada at doon na siya dumaan. Ipinarada niya ang kanyang tricycle sa hindi kalayuan sa nangyaring disgrasya. Dahil na rin sa kuryosidad, bumaba si Mang Baste sa kanyang tricycle kasunod ng binatang kanyang pasahero. Lumapit sila sa pinangyarihan nito at nang makalapit, bigla na lamang siyang kinabahan. Parang pamilyar sa kanya yung damit ng lalaki hanggang sa narinig na lamang niya na may nagwika na, "Wala na, patay na yan." Habang ang isa namang rumisponde na rescue, "Oh sige buhatin na natin." Habang kanyang mga alalay ay sabay-sabay na nagbilang. Ganun na lamang ang pagkagimbal ni Mang Baste sa kanyang nakita. Halos lahat ng kanyang mga balbon sa katawan ay nagsitayuan. Parang lumalaki din ang kanyang ulo dahil sa labis na nararamdamang takot. Para siyang tinangay sa daluyong ng kanyang memorya. Lalo sa mga salitang winika ng binatang pasahero. Kuya, pasakay! Sa kanto 7 lang po. Kukunin ko lang po yung motor ko dun, kuya. Nalimutan ko po kasi." Hanggang sa makita nga niya ang muka nung lalaking hinahatid na sa loob ng ambulansya. Yun yung lalaking pasahero niya ngayon. Hanggang sa, "Kuya, ito na yung bayad ko," sabi ng binata na para bang nanggagaling na mula sa kailaliman ng lupa ang boses. Halos panawan ng ulirat si Mang Baste nang marinig ang boses na iyon. Ramdam na ramdam niya ang presensya ng lalaki sa kanyang likod kaya naman hindi niya maiwasang lingunin. Unti-unti at sa kanyang paglingon sa lalaki, kumpirmado nga na yun yung nadisgrasya sa kanto 7. Hindi na rin iyon yung mukha ng pasahero niya kanina na maayos pa dahil ang nakikita na niya ngayon ay ang wasak na nitong muka. Dumadaloy pa ang sariwang pulang likido mula sa kanyang sugat at talagang kitang-kita ang mga bali sa kanyang katawan. Pero ang mas hindi niya makakalimutan ay ang ngiti ng lalaking iyon sa kanya. Ito ang Sindak Short Stories Radio. Gaano ba katatag ang paniniwala mo? Yan ang madalas na itanong ng dating pari na si Sandro. Maayos ang kanyang buhay noon hanggang sa unti-unti itong gumuho. Nagsimula ang lahat ng kanyang tulungan ang nakababatang kapatid upang pagtakpan ang kasalanan nito sa pagpatay. Mahal na mahal niya kasi ang kanyang kapatid kaya nagawa niyang ipagtanggol ito kahit alam niyang mali ang ginawa nito. Dahil dito, hanggang ngayon
ay malaya pa rin ito sa ginagawa nitong kasalanan. Nagawa pa nga niyang magdasal at sana'y patawarin siya ng Diyos sa nagawang kasalanan at sana'y masolusyonan niya ang kanyang problema, pero may dumagdag pang isa. Sumunod ang asawa niya sa kanyang problema na nagawa siyang pagtaksilan. Nagkaroon sila ng matinding away at napunta sa hiwalayan. Ang kanilang mga anak ay sapilitan ding kinuha mula sa kanya dahil makapangyarihan ang pamilya ng kanyang asawa. Dahil sa problemang kinasadlakan na ito, siya din ang nagtulak sa sarili upang tumikim ng ipinagbabawal na gamot kasama ang mga kaibigan niya na kalaunan din ay kinaadikan na niya upang makawala lamang sa kinahaharap na problema at matakasan ang realidad kahit pansamantala. Ang buong akala niya ay wala nang mas hihigit pa sa problemang iyon, pero tila nagsisimula pa lamang pala. Nahuli sila ng mga pulis sa akto pa na nagpapat session. Nagawa pa niyang manlaban pero nadaplisan lang siya ng baril at sa huli ay sumuko na rin at nagpahuli. Mahirap para kay Sandro ang mapunta sa loob ng rehas, pero wala naman siyang pagpipilian kung kaya tiniis niya ang lahat ng kanyang karanasan sa loob ng selda. Dahil din doon ay nagbalik loob siya sa Panginoon at gabi-gabi na siyang nagdarasal hanggang sa may tumulong sa kanya upang makalaya. Gumawa sila ng escape route at nagtagumpay sila roon. Ngayon nga ay pinaghahanap na naman sila ng pulisya at kalat na nga sa lahat ng media outlets. Ganun din sa lahat ng mga poste ang kanilang mga muka na sila ay wanted. Mag-isang nagpakalayo-layo si Sandro mula sa mga pulis at naging pulubi na siya sa hindi kilalang lugar. Hanggang sa napadpad siya sa isang simbahan at nanginginig ang kanyang mga labi na lumuhod sa tapat ng malaking altar ni Jesus. Nagdasal siya na sana ay matapos na ang kanyang problema upang nang sa ganon ay mawala na ang kanyang iniisip. Pero nakita niyang lumuha ng dugo ang Panginoon habang nakatingin pa sa kanya. Wala siya sa sariling nilisan ng simbahan at pumunta sa gilid ng crossover na tulay upang tapusin na ang kanyang buhay. Wala naman din siyang rason upang manatili pa sa mundong ibabaw. Pero nang akma na siyang tatalon ay parang may nakita siyang liwanag na nakasisilaw. Napatakip na lamang siya ng mga mata dahil sa sobrang silaw at gayon na lamang ang kanyang pag-atras mula sa sanay tatalo ng tulay. Napatakip na lamang din siya ng bibig dahil hindi niya malaman kung saan nanggagaling ito. Nang alisin na ni Sandro ang kanyang braso na nakatakip sa mga mata niya, ay nakita niyang may paparating na dump truck sa kinaroroonan niya. Sa halip na umiwas ay napapikit na lamang siya at humiti na tila tinatanggap na ang kahahantungan ng lahat. Ang huli na lamang niyang naramdaman ay ang malakas na pagtama ng katawan niya sa dump truck at ang pagbalot ng mainit na pulang likido sa buo niyang katawan. Mas lalong dumilim ang kanyang nakita matapos nun. Hindi niya alam kung nasaan na siya at naghihintay siyang may sumulpot na anghel upang gabayan siya pero wala. Nakakalakad siya pero hindi niya alam kung saan siya patutungo sapagkat purong kadiliman lamang ang nakabalot sa naturang lugar. Hanggang sa unti-unting may sumusulpot na liwanag. Dito'y napangiti siya. Sa kailaliman ng kanyang puso ay nagdiriwang siya dahil sa wakas, narito na ang liwanag ng langit. Tumakbo siya upang makalapit dito ng mabilis hanggang sa nawala ang sayang nararamdaman ni Sandro. Napagtanto niya na ang liwanag na iyon ay likha pala ng apoy. Apoy na nanggagaling sa impyerno. Ikaw ay nakikinig sa Sindak Short Stories Radio. Magandang araw po sa lahat. Isa po ako sa mga Spotify listeners po ninyo, partikular sa Hilakbot, Pinoy Horror Stories The Podcast. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Aria.
Ang kwentong ito ay nangyari noong ako ay bata pa, partikular sa unang bahay namin sa Novaliches. Nabili po kasi iyon ng mama ko maging yung lupa na kinatitirikan ng bagong bahay. Ang weird nga po kasi dahil kahit nung bata ako ay tandang-tanda ko na may palalim na hukay yun. Kaya ang ginawa po nila ay pinatambakan na lamang po para nang sa ganon ay mapagtayuan pa ng extension ng bahay. Tatlo pa lamang po kami magkakapatid noon. Ako, yung ate at ang kuya ko. Yung bahay namin na iyon ay may 3 rin pong kwarto. Tig-isa sina ate at kuya at yung isa naman po ay para sa aming 3 ni na mama at papa. Yung kuya at mama ko ay laging may nakikita mga anino sa bahay. Pero hindi po nila pinapansin iyon bagamat alam nila na may kakaiba at napaka-weirdo na mga appearances na mga aninong iyon. As long as hindi nga daw sila nananakit ay hindi daw nila papansinin ito. Pero yung ate ko ang kakaiba. Laging nananaginip ng may 2 lalaki daw at 1 babae at ito ay nasa loob mismo ng kanyang kwarto. Base nga sa kanyang mga ikinikwento, doon sa loob ng kanyang panaginip, natutulog pa daw ang mga ito sa paanan niya. Basta't laging kasama niya daw sa kwarto. Dahil nga sa nararanasan niyang iyon, nag-decide siya na magbasa ng Bible ng malakas bago tuluyang matulog ng gabi. Pero ang catch po nito ay habang nagbabasa daw siya noon, nagugulat na lamang po siya nang biglang may humahagis sa kanya na maliit na pocketbook at pinupuntirya talaga ang kanyang muka. Nag-decide na rin po kaming ibenta ang bahay pagkatapos po at lumipat na rin po ng ibang lugar. Sa katunayan ay may karanasan din po ako tungkol naman sa imaginary friend noong kami din po ay nasa Novaliches pa. Ikikwento ko po sa susunod kong padala. Magandang araw sa inyong lahat na manakikinig dito sa Sindak Short Stories, ganun na rin sa aking mga kaopisina sa DSP Bacolod. Maikli lamang po ang aking kwentong ibabahagi at ito ay nangyari noong 2012. Pumunta ako sa isang internet cafe para mag-Facebook dahil hindi pa naman kasi uso ang cellphone noon. Ito pa nga po yung mga may 1 hour for 15 pesos lamang kaya ine-enjoy ko talaga ang mag-post ng status at kung ano-ano mga update tungkol sa akin. Talagang enjoy na enjoy ako dahil wala pa naman ako masyadong kaseryosohan sa buhay noon at parang first time ko rin po iyon na gumamit ng social media. Matapos nga po ang 1 oras ng paggamit ko ng PC doon sa internet cafe na iyon ay nag-decide na po ako na umuwi. Pagdating ko pa nga po sa bahay, salubong sa akin agad ng kapatid ko, "Umalis ka ba?" Tapos sinabi ko naman ay, "Obvious ba kararating ko lang?" Subalit nang hilakbot ako sa isinagot niya sa akin, "Akala ko nasa sofa ka at nakahiga. Tinawag mo pa nga ako dun sa kwarto sabi mo umakyat ako. Kaya ginawa ko umakyat talaga ako. Tapos pagkita ko walang tao." At maging ako ay tinayuan ng balahibo sa kanyang sinabing iyon. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jean at isa pong silent listener sa Spotify since nung nag-senior high po ako ay talagang hilakbot ang aking kasakasama sa paggawa ng modules between 10 p.m. to 1 a.m. This time ay share ko naman po yung first time ko na makakita ng isang entity at fresh pa rin po sa aking memorya iyon kahit na 7 years old pa lamang ako nang maganap to. Nakatira po kasi kami sa apartment sa Caloocan noon at naglalaro ako ng Barbie nung time na yon. Walang kaabog-abog. Sa aking paglingon sa pinto ng aming kwarto, nakita ko po talaga na may babaeng nakalutang doon. Maputlang-maputla po ang kulay ng kanyang kutis at meron pa nga pong bahagi ng kanyang katawan na parang nagva-violet na.
Nakasuot siya ng puti at mahabang damit at kita ko po talaga yung kanyang paa na hindi nakasayad sa lupa. Alam ko nakatingin po siya sa akin although blurry po yung kanyang itsura. Meron nga po siyang labi at parang may sinasabi siya habang naroroon at nakalutang. Nanginig po talaga ako sa takot at napasigaw ako na, "May babae doon!" At pagkatapos ay inipon ko po talaga lahat ng tapang at lakas ko sa aking katawan para talagang makalagpas sa kanya. Nakaharang po kasi yung babaeng iyon sa daraanan kong pinto. Kaya ang ginawa ko, bago ako tuluyang makalapit sa kanya habang tumatakbo ay ipinikit ko po talaga ang aking mga mata. Naramdaman ko na nanlamig na lamang ang aking buong katawan nang tumagos po ako sa kanya. Hindi nga po naniwala sa akin nung una ang tita ko pero nangyari ulit iyon. Sa pagkakataong ito naman ay isang maitim na bata naman ang nakikita ko naglalaro sa kabilang kwarto. Ito po yung katapat ng kwarto kung saan ko nakita yung white lady. Kaya nagsabi na ako kina mami at sa pagkakataong ito ay naniwala sila sa akin. Kinausap nila yung may-ari ng apartment at ito nga ang kanilang revelasyon. Meron daw ginahasa na madre sa isa sa mga kwarto ng apartment noon at doon din pinaslang. Yung isang bata naman daw ay literal na isang multo na dahil meron daw talaga nagpakamatay na bata doon dati. Malinaw nga po sa akin ang lahat ng detalyeng iyon at alam kong hindi lamang ito gawa ng pagkabata ko at ng aking malikot na imahinasyon. Ang alam ko nga po, kahit sa ganitong edad na ako ngayon, andito pa rin sila sa tabi ko. Ang pinagkaiba nga lang po ay hindi na po sila nagpapakita sa akin pagtungtong ko ng teenage years. At bagamat hindi sila nagpapakita, nararamdaman ko ang kanilang presensya. Kinikilabutan ka na ba? Mas lalamunin ka ng hilakbot sa tuloy-tuloy na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories Radio. Isa rin po kami sa mga silent listener ninyo sa podcast, lalong-lalo na dito sa channel. Ibabahagi ko lamang po ang karanasan ng isa sa mga kapatid ni Mama na babae. Itago na lamang natin siya sa pangalang Lily. Around 1980s nang maganap daw po ito. May 3 anak si Tita Lily, 2 lalaki at 1 babae. Si Kuya Jom ang panganay, Kuya Jong ang ikalawa at Ate Jean ang ikatlo. Hindi po nila ito tunay na pangalan. Mga mestizo at mestisa ang mga anak ni Tita Lily na siyang kapatid ni Mama dahil nga rin siguro sa may dugo silang Kastila mula sa side ng kanilang ama. Sa lahat ng mga kapatid ni Mama, si Tita Lily lamang ang Romano-Katoliko dahil Katoliko ang napangasawa niya at ang pamilya naman nito ay legit na deboto sa nasabing relihiyon. At dahil nga dito, hindi sila naniniwala sa mga engkanto at kahit na ano pa mang lamang lupa. Kahit na sa mga bagay katulad ng multo o anumang paranormal. Kahit na may experience na po si Tita Lily sa mga ganoong bagay, ay nagagawa rin po niya na kalimutan ito agad. Siguro ganyan talaga ang konsepto ng pag-ibig. Kakalimutan ang nakaraan para lamang makamove on. Pero kahit ganun man, Sir Red, palagi pa rin siyang pinaaalalahanan ni na lolo at lola at huwag daw babaliwalain ang mga premonisyon. Ang kwento ni Mama, mula nga nung bata pa si Kuya Jom ay palagi na niyang napapanaginipan na mamamatay siya pagsapit ng 18 taong gulang niya. Minsan nakakakita siya ng lumilitaw na kabaong sa kanyang panaginip at siya ang nasa loob nito. O hindi naman kaya, meron siyang makikita sa kanyang panaginip mula sa isang madilim na lugar na meron doong kumikinang na lapida at pangalan ni Kuya Jom ang nakasulat. May pagkakataon din na napapanaginipan din siya ng kanyang mismong mga magulang na mamamatay siya pagtuntong ng 18 taong gulang niya.
Idinadaan na nga lang daw nila sa dasal lahat ng mga masasamang panaginip at sa tuwing nagsisimba sila ay iyon ang kanilang itinataas. Sumapit nga din ang 18 kaarawan ni Kuya Jom. Dahil sa kurso niyang kinuha, nag-aral si Kuya Jom sa kalapit na bayan dahil wala pa man kasing mga eskwelahan na nag-o-offer ng parehong kurso na gusto ni Kuya Jom doon sa kanilang bayan. Tumawag pa si Tita Lily kay Kuya Jom para batiin ito sa kanyang kaarawan at sinabihan na mag-ingat. Agad namang tumugon si Kuya at nagpasalamat sa tawag ni Tita at ng kanyang buong pamilya. Tanghaling tapat daw nang biglang umulan ng malakas kahit na talagang tirik na tirik ang araw sa kalangitan. Sa hindi inaasahang pangyayari, bigla daw nagkaroon ng flash flood dahil sa kalakasan ng ulan na kasalukuyang nagaganap. Ang tinitirhang boarding house daw ni Kuya Jom na malapit sa isang palayan na ilang metro lamang ang layo mula sa isang patubigan ay nadali nang tumaas daw po ang tubig. Umakyat pa nga daw po si Kuya sa second floor ng kanyang tinitirhang boarding house at mula sa taas, kitang-kita daw ng kanyang mga ka-boardmate at maging siya ang lawak ng pinsala dulot ng baha. Isang pangyayaring naging mitya ng kanyang buhay. Nang nakita na nga daw nila na may isang matandang babae ang nalulunod at inaanod pa ng baha, hindi nag-atubiling tumalon si Kuya Jom mula sa balkonahe sa second floor upang sagipin daw ang matandang sumisigaw at humihingi ng tulong. Nasagip naman ito ni Kuya at muling nakaahon sa mataas na lugar at nakabalik sa kanyang boarding house sa pamamagitan muli ng paglangoy. Ilang oras lang ang nakaraan, namutla at biglang nagsuka si Kuya at nanghina. Tiyempo namang humupa na rin ang baha at dali-daling dinala ng mga kasamahan niya si Kuya Jom sa malapit na ospital. Umabot naman ng buhay si Kuya sa ospital, subalit makalipas ng ilang minuto, binawian siya ng buhay. Ayon sa pagsusuri ng mga doktor, ang ikinamatay ni Kuya Jom ay isang lason daw na nakita sa kanyang dugo. Napag-alamang nakainom daw ito ng lason o kemikal na mula sa palayan nung nilangoy ni Kuya ang baha para sagipin ang nalulunod na matanda. Nung araw din na iyon, naglagay pala ng kemikal at fertilizer ang mga magsasaka sa kanilang palayan dahil nga sa maganda ang panahon at wala naman talagang kasenya-senyales na may paparating palang malakas na ulan. Hindi lamang po iyon, Sir Red. Bago pa pala mangyari iyon, sa bahay daw nila Lolo ay may nangyari ding kakaiba. Habang nagsisiesta si Lolo sa kanyang duyan, bigla daw siyang nakarinig ng pamilyar na boses. Boses daw ito ni Tito Ruben. Ang sabi niya kay Lolo, "Pa, ako na ang bahala kay Jom dito. Hindi ko siya pababayaan." Nang marinig yun ni Lolo, napabalikwas daw siya sa pagkakahiga sa duyan at agad daw po siyang pumunta sa bahay ni na Tita Lily na nasa kabilang bakod lamang para tanungin at kumustahin ang kalagayan ni Kuya Jom. Ang sabi ni Tita, okay lang naman daw si Kuya nung tinawagan niya. Matapos iyon, nagring ang kanilang telepono at biglang nilapitan ni Ate Jean si Tita. Dala ang masamang balita na pumanaw na daw si Kuya Jom dahil nalunod ito sa baha. Iyon ang balitang nakarating sa kanilang tahanan. Laking pagtataka ng ama ni Kuya dahil marunong naman daw itong lumangoy at hindi lamang iyon, pagmamarino ang kinuha na kurso ni Kuya at isa sa kanilang nagawang training ang paglangoy sa karagatan kaya imposible daw na mangyari ito. Nang makarating na sila sa kabilang nayon, doon pa lang nila nalaman ang tunay na dahilan ng kamatayan ni Kuya. Ayon pa kay Lolo na hindi naman sinang-ayunan ng ama ni Kuya, kinuha si Kuya Jom ng mga engkanto gaya ng pagkuha sa dalawang kapatid ni Mama, si Tito Ruben at si Tita Maria. Inintindi na lamang ni Lolo at Lola ang pinagdaraanan ng kanilang anak at pamilya nito dahil sa masaklap na pangyayari. Magandang araw po sa lahat.
Muli po, magkikwento na naman ako ng aking karanasan. Ako pong muli si Junior, ang amateur photographer ng Taguig. Ang eksenang ito ay nangyari po sa seaside ng MOA, kung saan doon matatagpuan ng maraming mga siklista o mga bikers ang nagpa-practice para lumakas o kaya may pinaghahanda ang mga sports event. Dito po ako paminsang tumatambay upang makakuha po ng mga magagandang larawan, lalong-lalo na yung mga pwedeng pang portrait, at para din magkaroon ako ng koneksyon sa mga nahihilig sa mga sports na nabanggit ko. 16 po ng Marso, ganap na mag-aalas 8 iyon ng umaga. Inararo ng puting SUV ang mga nagpapahingang siklista sa gilid ng sidewalk sa may Bayshore Ave at dalawa po sa kanila ay naipit pa po sa pinakailalim ng sasakyan. Nagkalat po ito sa mga bikers at cyclist Facebook pages o maging sa mga individual posts sa Facebook. Nakarating po sa akin ang info na iyon dahil naka-add din po ako sa ilang group chat nila. Nalaman ko po ito sa mismong araw kung kailan nangyari ang aksidente. At dahil may trabaho po ako noong araw na iyon, kahit gustuhin ko man na pumunta sa seaside ng MOA ay hindi ko po nagawa. May candle lighting pa nga na ginawa o pinangunahan ng aking kaibigan at kasamahan para sa dalawang namayapang siklista. So dito na po papasok yung karanasan ko. Yung araw po ng mismong aksidente. Natulog ako dahil sa pagod sa trabaho. Maniwala man po kayo o sa hindi, napanaginipan ko po na para bang nasa katauhan ako ng iba at malapit po ako sa mismo doon sa pinangyarihan ng aksidente. Kumbaga, wala pong ilang dipa sa mismong pag-araro ng puting SUV sa mga nagpapahingang siklista sa sidewalk, as in doon po sa mismong Bayshore Ave. Sa kadahilanan na nagising ako mag-aalas 5 na madaling araw at hindi na makatulog, ay tiningnan ko na lang yung nasabing aksidente sa Facebook. Nakakagulat po Sir Red dahil hindi ko pa naman nakikita yung mga litrato ng aksidente, ay yun po yung nasa panaginip ko. As in eksakto at napaka-weirdo nito para sa akin. Yung itsura ng physical damages sa paligid, yung mga itsurang malulungkot na mukha ng kasamahan ng mga siklistang na aksidente at maging yung imahe ng pagkakaipit sa ilalim ng sasakyan ng dalawang siklista ay nakita ko po sa napaka-eksaktong detalye sa kung paano ko siya napanaginipan. Lahat po iyon ay nakita ko sa panaginip bago ko siya nakita ng tuluyan sa mga ipinaskil na larawan sa aming private group. Kaya agad kong isinalaysay itong nangyari sa akin dahil saglit lang ay madali po akong nakakalimot sa mga napapanaginipan ko. Hindi ko din po alam kung may relasyon yung panaginip o ang mga nangyaring iyon kung bakit nagising ako at parang pakiramdam ko ay nawalan din ako ng mahal sa buhay. Ngayon nga po, habang isinusulat ko ito, 17 na ng Marso, isang araw makaraan ang aksidente. Dito po isinend ko na nga sa inyo ang nangyaring ito at hindi ko din po alam kung meron bang scientific explanation kaugnay ng nangyaring ito. Kaya sana nakita na ni Pablo Santos at Jericho Aguila ang dalawang siklistang nawala at binawian ng buhay sa mismong aksidenteng iyon, ang kaliwanagan, maging ang kapayapaan sa ating poong may kapal. Ang susunod ko naman pong ibabahagi ay ang aking karanasan na may kinalaman muli sa pagiging photographer ko o kung tawagin sa malalim na Tagalog ay maninihiyot. Wala pa po akong napagkukwentuhan nito Sir Red at kahit sa mga kapwa ko photographers ay hindi ko pa sinasabing may ganito po akong karanasan. Tingin ko lamang po ay nasa popular na kultura ito pagdating sa paniniwala ng mga Pilipino, lalong-lalo na
sa temang katatakutan. Nang mag-umpisa pong lumuwag ang lockdown noong 2021, nawalan po talaga karamihan ng mapagkakakitaan ang mga katulad ko, lalong-lalo na sa mga events. Kung hindi man po na-cancel ang halos lahat, ay na-reschedule po sa susunod na taon na hanggang ngayon 2022 na ay naka-lockdown pa rin tayo pero may restrictions naman. Kaya hindi na kinakailangan ng mga serbisyo ng mga photographer at videographer dahil bukod sa nagtitipid ay natatakot din po yung mga kliyente sa banta ng pandemya. Kaya nga nang lumuwag po yung mga restrictions, pinayagan na nga din yung mga sports activities tulad ng jogging at biking, ay dumarayo o dumadayo ulit ako sa seaside sa MOA kung saan ako nagbibisikleta. Dahil nangangamba din ako na baka tuluyang masira ang aking camera, ay sumubok ako ng sports photography kahit nga po konti lamang yung nalalaman ko rito. Dahil din sa aminadong nangangapa din ako sa magiging eksena ay nagkukommute ako papuntang Pasay. Alas 6 ng umaga ay bumabiyahe ako para saktong alas 7 ay may magandang liwanag na o kung tawagin po sa mga photography ay ambient light. At dahil hindi ko pa alam ang galawan doon sa bike loop ng MOA, ang ginawa ko po'y naglakad-lakad ako doon kung saan may mga nagbibisikleta. Tumambay din ako sa hindi kalayuan sa may isang sikat na convenience store at dahil maganda naman talaga ang liwanag, nag-start na rin akong mag-set up ng camera. Hindi pa man din ako nakakailang kuha, may narinig akong ambulansya sa hindi kalayuan. Malamang naaaksidente na naman dahil sa pagbibisikleta. Ang natatanaw ko lamang po, Sir Red, ay may ilang nagbibisikleta na humahawi na mga kapwa nila siklista dahil sa aksidente. Kahit mahigpit na ipinagbabawal ang crowded o yung mga gathering ng mga tao, ay nagkumpulan pa rin ang mga karamihan para makiusyoso. Habang ako naman ay nakikiramdam lamang sa paligid, lalong-lalo na kung may ilan bang photographers akong makikita at makakausap din. Ilang saglit pa ay narinig ko na ang wangwang ng paparating na ambulansya. Bahagyang bumagal siya nang papalapit na nga siya sa akin dahil madami pong pinapatabing mga nagbibisikleta doon. Nang dumaan na nga po ang ambulansya sa harapan ko, kitang-kita ko na may nakasunod na malabong imahe ng kung anuman doon sa mismong ambulansya. Masasabi ko pong formless siya pero maaaninagan mo na katawan ito ng isang tao pero napakalabo. Sumasabay lamang po siya sa likuran. Doon mismo sa tapat o sa likuran ng pinto ng ambulansya. Napaisip din nga ako kung ito na ba yung tinatawag nilang sundo? Hanggang sa napagdesisyonan ko nga na lumipat ng lugar sapagkat bumibigat na ang aking pakiramdam at sa pakiwari ko, ang nakita kong nilalang na iyon ay malas. Sa paglipat ko ng lugar ay may nakita akong ilang kumukuha din ng mga litrato pero mga bikers ang mga ito. Mga sports photographers malamang. Hanggang sa sumabay na akong kumuha din ng ilan pang shoots. Lagpas alas 8 na din nang nag-pack ako ng aking gears dahil ang harsh na ng lights at malamang ay i-delete ko lang din yung mga kuha ko pag hindi maganda ang output. Samantalang yung ilang photographers na nakasama ko ay patuloy pa rin sa pagkuha ng larawan. Hanggang sa napagkwentuhan nga namin yung mga aksidente sa lugar. Inamin ko nga din na sa unang beses ko pa lamang na pagtambay sa seaside ay meron na agad akong aksidenteng nasaksihan. Ang sabi nung ilang mga bikers na naroroon, malamang ay isang alay o naging alay ang taong na-aksidente doon. Yun daw bang nag-aalay ng dugo para tumibay yung mga infrastruktura, yung kalsada. Pero ang sabi nga, mas epektibo daw ang alay pag ang dugo ay galing sa nag-aagaw buhay na tao. Hindi ko po alam kung nagjo-joke time yung mga nakausap ko noon, pero sana nga ay ayos lang yung naaksidente nung umagang yun.
Ang hindi ko lang maalis talaga sa isipan ko, Sir Red, ay yung parang usok na sumunod sa ambulansya na kukuha sana nung katawan ng naaksidente. Muli po, ako si Junior ng Ulanaya Photography sa Taguig. Maraming salamat at kung sakali man pong magkakaroon ng pagkakataon, lalong-lalo na ang meet and greet event ninyo, Sir Red, ako na po ang magpipresenta na maging official photographer po ninyo. Muli, maraming salamat po sa pakikinig ng aking weirdong kwentong ito. Mga kasindak, ibahagi ang iyong kasindak-sindak na karanasan sa ating email sindakstories2008@gmail.com o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Aabangan namin yan, kasindak. You're tuned into Sindak Short Stories Radio.